Sa Machine Empire pinigilan si Ron na makapasok sa kinaroroonan ni Misha nang walang permiso ngunit nagmatigas ito, kaya sinabi ng bantay na kailangan niyang dumaan sa proseso kahit pa isa ito sa 4 na kabalyero. Ngunit sa halip ay kinalaban niya ang 2 bantay nang biglang dumating si Eramis at tinanong kung nais niya ring maging traidor tulad nina Karen at Fu. Doon inihagis ni Ron ang kopiraso ni Raphael na ibinigay ni Karen kay Hokuto nang tumakas ito. Sinabi niya na nais niyang malaman kung totoo bang si Raphael ang tagapagligtas nila o ang magiging halimaw sa mundo. Kung isa umano yung halimaw ay sisirain iyon ni Ron bago pa iyon makapaminsala, pero sinabi ni Eramis na imposible iyon dahil mas lumalaki at lumalakas na si Raphael ngayon na kahit ang pinagsama-samang lakas ng 4 na kabalyero ay hindi iyon kayang matalo. Maya-maya pa ay nabasag na ni Raphael ang crystal board kaya agad na pinindot ng isang scientist ang alarm. 5 tao agad ang napatay ni Raphael kaya ipinag-utos ni Eramis na isara ang harang ng dome. Sa sobrang lakas nito ay nagawa nitong basagan ang napakatibay na crystal board at hindi malabong pati ang harang ay masira din. Tinanong ni Ron kung bakit hindi gumagawa ng aksyon si Eramis upang sirain na si Raphael. Doon sinabi ni Eramis na wala silang natatanggap na utos na gawin iyon dahil ang utos lang ng Emperor ay ang bantayan lang iyon. Pero dahil tutol si Ron sa utos ng Emperor ay plano nitong sirain si Raphael kaya muling ipinaalala ni Eramis kung gaano iyon kalakas at sinabing si Takamiya lang ang pag-asa nila na kasalukuyang nasa ilalim ng impyerno at wala na ni isa ang nakakabalik pa mula doon. Isang lalaki ang bumagsak dahil sa pagod kaya naman pinarusahan ito ng bantay. Sinubukan iyong pigilan ni Takamiya pero tinamaan din ang kamay nito. Sinabi ng lalaki na hindi na siya nagtataka kung bakit ipinadala ni Misha si Takamiya doon at iyon ay dahil hindi umano nito alam ang tuntunin. Nagpakilala ito bilang Marcelo na siyang tagapagbantay doon at ang partner nito na si Amigo. Paulit-ulit nitong hinampas si Takamiya at sinabing magtanda umano ito. Samantala, habang nagpapatuloy sa paglipad ay kinumusta ni Teppei si X pero sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil kahit anong mangyari ay dadalhin siya nito sa area. Malapit nang maubos ang enerhiya ni X ngunit hindi na nito na ituloy pa ang sasabihin dahil nakita nito ang beat na papalapit sa kanila. Inakala lang pala ni Ray na sina Teppei ang kanilang target. Si Ray ay isang Dark Knights na siyang humahalili sa 4 na kabalyero dahil sa pagtataksil ng mga iyon kaya ang target nito ay si Fu. Pero dahil wanted din sina Teppei sa Emperor ay inisip ni Ray na unahin muna ang mga ito bago si Fu. Doon sinabi ni Teppei na dapat silang tumakas dahil wala na silang oras para doon pero sinundan pa rin sila ni Falcon at Ray. Samantala, habang hinahabol ng ibang bantay si Fu ay may na-detect silang beat malapit doon pero hindi nila alam kung si Jetem iyon. Sinubukan nila iyong pahintuan pero wala silang nagawa doon. Hindi makapaniwala si Takamiya na makikita niya doon ang isa sa pinakamagaling na scientist na si Nits. Sinabi nito na marami ng scientist ang namatay doon kaya maging ito ay nawawalan na rin ng pag-asa, pero pilit pinalakas ni Takamiya ang loob nito at sinabing darating doon si Teppei para iligtas sila. Dahil sa mga sinabi ni Takamiya, naisip ni Nits na kaya siguro nitong sirain si Raphael gamit ang utak at tapang nito kaya itinuro niya ang isang pirasong papel na may nakasulat na secret data tungkol kay Raphael. Sa pamamagitan yon, malalaman ni Takamiya ang kahinaan ng halimaw at may tiwala naman si Nits dito na maiintindihan yon ang mga numerong nakasulat. Ngunit nang lumingon ito ay patay na ang professor. Samantala, planado ni Hokuto na papaniwalain si Teppei na kampi siya dito para mapasok niya ang area at iyon ang ginamit niyang pahin sa Dark Knights. Na-detect ni Falcon ang kahinaan ni X kaya para kay Ray ay mabilis lang nila itong matatalo. Dahil hindi na magawang tumakbo ni X, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kahit delikado ang kalagayan nito. Sinimulang umatake ni Ray pero sinabi nitong hindi na siya makakapag-aksaya pa ng oras kay Teppei dahil si Fu naman talaga ang target niya. Sinabi ni Teppei na kahit Dark Knights o kung ano pa man si Ray ay hindi nito basta matatalo si Fu. Ipinaliwanag naman ni Ray na kung ang 4 na kabalyero ang mukha ng Machine Empire, silang Dark Knights naman ang anino ng mga ito at ang trabaho nila ay ang pagpatay ng taksil. Pag nagawa nila iyon, siguradong bibigyan sila ng Emperor ng isa pang pagkakataon at magkakaroon sila ng pagkakataong lumabas sa kanilang anino. Patuloy na naglaban ang dalawa pero hindi niya nasapulan ang kahinaan nito kaya nakatakas ang dalawa at agad nilang sinundan ang mga ito. Maya-maya pa ay nagliwanag sina Teppei at X at doon ginamit ni Ray ang kanyang Thunder Stinger, ngunit sa halip ay siya rin ang tinamaan yon. Pero biglang bumagsak si X bagay na ipinagtaka ni Teppei. Nakita iyon ng misteryosong beat at nilapitan sila nito. Nagulat si Teppei dahil kapareho ni X ang itsura niyon at magkaiba lang ng kulay. Tinanong ni Teppei kung miyembro ba ito ng Dark Knights pero sa halip na sumagot ay sinabi nitong may ultimate beat na naghihintay kay Teppei sa area.
Ang isang iyon ay totoong halimaw na kayang sirain hindi lang ang area kundi pati ang buong planeta. Nabigla si Teppei dahil nasa area ang kapatid niya na balak niyang iligtas kaya siya naroon. Sinabi ng lalaki na imposibleng magawa nila iyon ni X pero mas nanaig ang pagtitiwala ni Teppei kaya hindi siya nakinig sa sinabi nito at sinabing hindi siya susuko. Pinabayaan na siya nito at saka umalis sa lugar. Nais pa sanang itanong ni Teppei kung anong klase ng halimaw ang tinutukoy nito pero sigurado siyang nasa panganib ang kapatid niya. Samantala, ang lahat ay hinampas ni Amigo ng kanyang latigo dahilan para isa-isang tumalsik ang mga scientist. Ngunit hindi natakot si Takamiya bagkos ay pinag-aralan nito ang ibinigay sa kanya ni Nits at nangakong gagawin niya ang lahat. Ipinangako niya kay Teppei na lalaban din siya alang-alang sa mga tao sa mundo sa pamamagitan ng pagsira kay Raphael. Patuloy na naging palaisipan kina Teppei at X kung anong ultimate beat ang tinutukoy ng lalaki pero sinabi ni X na siguradong alam iyon ni Karen at maaaring iyon ang dahilan ng pagtakas niyon sa Machine Empire. Samantala, habang nagsosolve si Takamiya, pumapasok sa isip nito na magiging totoong halimaw si Raphael na siyang uubos sa buong planeta kung magpapatuloy pa ang paglaki nito. Bago mangyari iyon ay kailangan niyang malaman ang sekreto nito ngunit maya-maya pa ay pinigilan siya ni Marcelo at tinanong kung hanggang kailan niya umano gagawin ang ganong bagay. Sumagot si Takamiya at sinabing huwag siya nitong abalahin kaya paulit-ulit siya nitong hinampas ng latago hanggang sa matumba siya at mahulog sa kanya ang papel. Pinulot iyon ni Marcelo ngunit dahil hindi nito maintindihan ang nakasulat doon ay pinunit niya na lang ang papel at sinabing kung gusto pang mabuhay ni Takamiya ay magtrabaho ito. Pilit bumangon si Takamiya at sinabing wala na siyang oras dahil ayon sa datos ni Nits ay malapit nang makumpleto ang unang stage ng pagbabagong anyo ni Raphael. Ibig sabihin, ito ang tamang pagkakataon para talunin iyon dahil kung aabutin ang pagtatapos ng pagbabagong anyo nito ay wala nang makakapigil pa kay Raphael, at iyon na ang magiging katapusan ng mundo. Maya-maya pa ay paulit-ulit siya muling hinampas ni Marcelo ng latago hanggang sa sakali na siya nito. Walang magawa ang ibang scientists kundi ang manood na lang hanggang sa ipatawag ito ni Aramis at doon lang nito binitawan si Takamiya. Bago umalis ay ipinagbili ni Marcelo kay Amigo na ikulong si Takamiya at saka patayin. Nagtaka si Marcelo kung bakit kinukumusta ni Aramis si Takamiya. Doon sinabi ni Aramis na kahit nasa ilalim ng impyerno si Takamiya ay iyon pa rin ang magiging leader nila sa hinaharap kaya kung magagalusan man lang iyon ay magiging kasaysayan si Marcelo. Nang inig sa takot si Marcelo nang biglang ihagis ni Aramis ang capsule at sinabing ibigay niya iyon kay Takamiya. Kumilos na si Amigo sa iniuutos ni Marcelo habang nagmamadali iyong tumakbo upang maabyutan niyang buhay si Takamiya. Nang marinig kang sigaw ni Amigo ay nabitawan ni Marcelo ang capsule dahil inisip nitong huli na siya. Hindi niya na iyon pinulot at tumakbo siya papasok ng kulungan. Doon ay nakita niyang buhay si Takamiya ngunit inatake na naman si Amigo, at nang susubukan niya itong pakalmayan ay siya ang pinagbalingan nito. Nang akma siyang aatakihin nito ay pinigilan iyon ni Takamiya at sinabing may parte sa leeg niyon ang maluwag kaya para iyong nababaliw. Hindi lang sa leeg kundi lahat ng parte niyon ay hindi magkakatugma kaya naaawa doon si Takamiya. Maluha-luha na lang si Amigo habang inaayos siya ni Takamiya at pagkatapos ay paulit-ulit siyang hinampas ni Marcelo bilang parusa at pinagbantaan kapag inulit pa iyon ni Amigo. Nang makalabas sa kulungan ay agad na hinanap ni Marcelo ang capsule na ibinigay ni Aramis sa kanya habang itinutuloy naman ni Takamiya ang ginagawa niya. Hindi ibinigay ni Marcelo ang capsule bagkus ipinag-utos nito kay Amigo na pasikretong patayin iyon dahil ilalagay umano sila nito sa panganib sa hinaharap. Itinapon din nito ang capsule sa malalim na butas sa paniniwalang hindi na iyon muling makikita pa. Isang liwanag ang hinabol ni Karen upang malaman kung ano iyon, at doon niya nakita ang talunang si Rai pero mukhang hindi si Po ang nakalaban nito. Nang biglang dumating ang isa sa mga Dark Knight. Habang nagsusulat si Takamiya ay napansin niya ang nahulog na parte ng pader. Tinangay ng isa sa Falcon Brothers si Karen hanggang sa ipag-utos ng donor nito na pirisuhin na ang katawan ni Karen. Ngunit biglang dumating si Fu, bagay na ikinatuwa ni Leon dahil magkakaharap na umano sila. Ginamit ni Leon ang buhay ni Karen bilang panakot kay Fu pero sinabi nito na hayaan na siya ni Fu at talunin na sina Leon. Sinabi nito na hindi lang silang tatlo ni Karen at Ron ang traidor dahil maging si Hokuto ay gano'n na rin dahil sa kakaiban yung ikan-ikilos, kaya para kay Leon ay ang Dark Knights na ang hahalili sa apat na siyang maghahari sa Machine Empire. Ngunit para kay Po ay hindi mangyayari iyon dahil kahit magkakapatid ay hindi naman magkakasundo ang Falcon Brothers. Bagaman hindi kalakasan ang status ng Beat Falcon ay hindi maaaring magpadalos-dalos sina Po dahil hawak niyon si Karen. Doon tinanong ni Po si Leon kung anong nais nito para mapalaya si Karen.
Una nitong ipinag-utos na itapon ni Fo ang armas, bagay na delikadong niyang gawin pero sinunod pa rin niya si Leon. Pagkatapos ay sunod nitong ipinataas ang mga kamay ni Fo at saka inatake pero nagawang makaiwas ni Fu. Walang nagawa si Leon kay Fo at nang bitawan ni Falcon si Karen ay agad iyong sinalo ni Fu. Maya-maya pa ay lumitaw ang beat na kamukha ni X pero umalis din iyon. Dahil tahimik lang ay tinanong ni Jetem kung iniisip pa rin ba ni Fo ang tungkol sa Shadow Knight at sinabi nito na siguradong maghihiganti ang mga iyon kay Fu. Pero ayon kay Karen ay may tumalo na kay Rai at inisip ni Jetem na sina Tepe iyon. Ngunit kung ang pinakahuli sa Falcon Brothers ang makaharap ng mga iyon ay tiyak na hindi na iyon matatakasan pa ni Tepe dahil mas malakas iyon kesa kina Rai at Leon. Sa isang gusali, ibinalita ng isang lalaki kay Mira na patay na sina Rai at Leon. Inisip nila na si Fo ang nakapatay sa mga iyon ngunit nagtaka ito nang sabihing si Tepe ang may gawa niyon. Ipinaliwanag ng lalaki kung sino si Tepe, na balita nila ay may Prism of Aura. Naging interesado si Mira ngunit sinabi ng lalaki na mas kailangan muna nilang unahin si Fo dahil iyon na ang tiyansa nila na maaga ang posisyon ng apat na kabalyero. Ngunit mas gustong unahin ni Mira si Tepe dahil pareho lang naman umano ang mga iyong mamamatay. Habang nagpapatuloy ay natagpuan ng Carpes Troop sina Tepe at pansin nila ang pagiging mahina ni X. Nadetect sila ni X at namukon sila ni Tepe bilang espiya ng Emperor. Dahil sa sirang katawan ni X ay inisip ng troops na madali nila iyong matatalo kahit mababa lang ang status nila at doon ay sinundan nila sina X. Inatake sila ni Tepe gamit ang Messiah Fist na nagpawala ng balanse sa tatlo, ngunit muli silang nasundan ng mga ito. Dahil sa sunod-sunod na pagpapasabog ng mga ito ay natrap na sina Tepe at X sa loob ng maitim na usok kaya hindi nila napansin ang pag-atake ng mga iyon. Iginapos sila ng mga ito nang biglang dumating ang Dark Knights at pinutol ang mga taling nakabigkis kina Tepe at X. Inisip ng Carpes Troops na inaagaw ng mga ito ang target nila kaya sinabi ng mga itong sasabihin nila iyon kay Eremas nang biglang dumating si Mira. Dahil sa takot ay humingi ng paumanhin ang lalaki at sinubukang tumakas pero inatake sila ni Mira ng deadly flash nito bagay na dumurog sa hukbo. Pagkatapos ay nagpakilala si Mira bilang kapatid ng pinatay umano ni Tepe na sina Rai at Leon. Inisip ni Tepe na ipaghihiganti ni Mira ang mga kapatid ngunit sinabi nito na siya ang pinuno ng Dark Knights pero kailanman ay hindi sumunod ang dalawa niyang kapatid sa kanyang utos. Nais makita ni Mira kung ano ang tumalo kay Rai, ang presensya ng muling bumuhay kay X at ang nakapagpabalik ng Prism of Aura nito kaya gagawa umano siya ng paraan para ipakita yun ni Tepe. Inutusan ni Mira ang dalawa niyang tauhan na sumugod kaya niyaya ni Tepe si X na tumakas pero sinabi nitong kailangan nilang lumaban dahil kahit naman matakasan nila ang dalawang iyon ay hindi pa rin nila matatakasan si Mira na may katumbas ng status ng apat na kabalyero. Sa tingin ng dalawang beat ay hindi magagamit ni X ang Prism of Aura dahil sa kondisyon nito pero nagpatuloy sila para mapatunayan iyon. Habang nakikipaglaban ay sinabi ni X kay Tepe na huwag na siyang alalahanin. Pilit lumalaban si Tepe hanggang sa bumagsak sila ni X kaya sinabi ng isang lalaki na hindi niya maintindihan kung bakit interesado si Mira kay Tepe. Sinabi nito sa kasamahan niya na tapusin na nila si Tepe upang sunod nilang mahanap si Fu. Bumangon si Tepe habang pilit sinasabi ni X na mag-transform na sila pero inisip ni Tepe na mas masisira si X kung gagamitin pa niyon ang guard system kaya naisip niyang lumaban na lang mag-isa. Nang papalapit na ang dalawa ay nilabanan niya ang mga iyon gamit ang Messiah Fist. Nakita iyon ni X kaya pilit itong lumipad at hinarap ang dalawa. Sinubukan itong pigilan ni Tepe pero para kay X ay nalalapit na ang katapusan niya at ayaw niyang sumuko na lang. Nais niyang tuparin ang sinabi niya kay Tepe na dadalhin niya ito sa area sa abot ng kanyang makakaya. Gamit ang sonic attack ay nilabanan ni X ang dalawa pero natalo pa rin siya ng mga iyon. Habang bumabagsak ay nakita siya ni Tepe at sinabing hindi siya nito hahayaang lumaban mag-isa dahil si X ang best partner niya. Nang muling makasakay kay X ay isinuot na nila ang kanilang battle gear. Nagliwanag ang dalawa kaya inisip ng kalaban nila kung iyon na ba ang tinatawag na Prism of Aura. Inatake nila ang dalawa ngunit natalo man nila ang mga iyon ay lumitaw naman si Mira at sinabing kaya mas inuna niya si Tepe kesa kay Fo ay para makita ang Prism of Aura, ngunit hindi umano ito nasiyahan sa kanyang nakita. Napansin ni X na parang wala lang kay Mira na natalo ang kasamahan nito, kaya sinabi ni Mira na wala siyang pakialam sa mga mahihina kahit papamilya niya dahil mas interesado siya sa magagandang bagay. Mas pinili ni Tepe na tumakas na lang sila kaya agad na umalis si X pero sinundan sila ni Mira at tinanong kung nasaan na ang ningning ni Tepe. Nakikita ng misteryosong tao ang paghahabulan ng dalawa habang naalala naman ni Tepe ang sinabi noon ni Karen sa kanya na lalabas ang kanyang mapaghimalang kapangyarihan kung magkakaroon siya ng pagsisikap para doon.
Doon na-realize ni Teppei na palagi lang siyang nakadepende kay X, kaya ngayon, kahit imposible ay pipilitin niyang mangyari ang isang bagay. Kung mamamatay si X ay ganoon din siya kaya hindi niya hahayaang mangyari iyon dito. Nang kumilos na sina Teppei at X ay inisip ni Mira na alam niya na ang stratehiya nito, ngunit nang lumingon siya ay nagtaka siya kung bakit dalawa ang araw na nagliliwanag sa kalangitan. Inisip niyang sina Teppei iyon kaya sinabi ni Mira na gagamitin niya na rin ang kanyang buong lakas at doon nagsimula ang kanilang laban. Gamit ang Deadly Flash ay inatake iyon ni Mira pero hindi ito makapaniwala na araw pala iyon na siyang tumapos sa kanya. Nagawa nilang talunin si Mira kaya binati ni X si Teppei at pinasalamatan. Habang unti-unting dumidiklap ang mga bahagi ng katawan ni X ay ipinagbibili nito kay Teppei na pumunta sa area kahit anong mangyari upang matapos ni Teppei ang nasimulan. Tutulo na ang luha ni Teppei habang nagpapaalam na sa kanya si X. Nang tuluyan ng mawala si X ay napasigaw na lang ng malakas si Teppei, at habang humabagsak ay nilapitan sila ng misteryosong lalaki at beat upang itulak si Teppei dahilan para mahulog ito. Samantala, nalaman ni Jitem na nagawang talunin ni Teppei at X si Mira ngunit pagkatapos yun ay hindi niya na rin madetect si X. Wala nang nasabi pa si Fo at inisip na wala na siguro ito.